Amen. Praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos na buhay. Tayo po'y darako na po sa pinakamalagang bahagi ng programa na kung saan po ang pag-aaral at pag-aaral po ng ating banal na salita natin malapit na sus na aking na pong binibigay mong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. Ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos, ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At nagpapabot din po ang dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, beloved Evangelist Wildo Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po. At sa patuloy po natin pag-alaala sa mga di malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Dina C. Almeida. Gayun din, maminamahal, malugod po akong bumabati sa lahat ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin sa ibayong dagat, mga minamahal natin mga kapatiran na naabot po ng ating pong banal na programa, maligayang panonood po at pakikinig sa inyo, sa mga kapatiran natin dyan sa iba't ibang panig ng mundo na naabot po ng ating banal na gawain. Kaya hindi po maminamahal, tayo po panandaling manalangin upang minsan pa kumilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, lalo na po maintindihan natin ang mga banal na salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin muna, mga minamahal. Opo, dakil at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami po humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa aming mga kasalanan. Dakilan Diyos, patawarin mo po kami. Gamitin mo kami sa gabing ito. Malapang gawin mo kami karapat dapat magdala na yung banal at sagradong salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig na makapagbigay ng pangunawa sa lahat ng mga nakikinig at ipuin mo po sila. Bigyan mo sila ng pananampalataya alang-alang po sa kagalingan ng kalang mga taglay na karamdaman. Pagpalain mo bawat sa amin, sinasaway namin lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal pang minamahal. Buksan po natin ang ating pambungad na talata dito sa Revelation chapter 12 verse 9 up to 12. Dito po sa kalat po ng Apokalipsis, Kabanatay 12, talatay 9 hanggang 12. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya sa Diyos. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamalaan ng kanyang Kristo. Sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya ay kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Sa 12, kaya't mga galak kayo o mga langit at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Amen. Amen. Purin po ang ating pinakamamahal pang minamahal, ang ating paksa ay pamagatan po natin 5 lies the enemy tells believers. 5 mga kasinungalingan na sinasabi o sinasabi ng kalaban natin sa mga mananampalataya. Alam niyo mga minamahal, gaya po ng nabasa po natin sa banal na kasulatan, sabi ng Biblia, ang diablo'y bumababa sa atin na may malaking galit sa pagkaalam niya na may konting panahon na lamang mayroon siya. Kaya nga 24 hours, maminamahal, narito po ang kalaban, narito po ang diablo, nasa mundo natin, kaya nga umabot po ng 7,000 religion throughout the world. Hindi nangangahulugan na ang tao po yung makadiyos, kundi mga minamahal, ito po ay isa sa mga gawa ng diablo para tayo po ay lalong malis sa katotohanan. Sabi po ng banal na kasulatan, maminamahal, ang pinakadakilang sandata ng diablo ay pandaraya, deceiving. Sabi rito, maminamahal, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na diablo, na dumadaya sa buong sanlibutan. Ang kanyang dakilang sandata, maminamahal, ay ang sabi rito yung pandaraya, deceiving. At ang sabi, maminamahal, pagkatapos kang madaya,
itong kalaban, maminamahal, siya rin po ang magiging tagapagsumbong mo para hatulan tayo ng Diyos. Ito po, maminamahal, ang mga strategy ng kalaban. Kaya nga sabi ng Biblia, kung mababasa niyo po ang Efeso 6, talatang 12 hanggang 18, ang sabi mga talata, maminamahal, ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at sa dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa namamahala sa kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa kapangyarihan ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Kaya nga dahil dito'y magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw ng masama, na kung magawa ang lahat ay kayo'y magsitibay. Magsitibay nga kayo, ang inyong mga baywang ay may bikis ng katotohanan na may sakbat ng baluti ng katwiran. Ang inyong mga paa ay may panyapak ng paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito'y taglayin nyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay nyo sa lahat mga nagniningas na sulugi ng masama. Sa verse 17, magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan, the helmet of salvation and the sword of the Spirit, at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. At kayo'y magsipanalangin sa Espiritu sa lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Yan po ang pinakasandata natin, maminamahal. Pag wala po tayong tinatawag, maminamahal, na helmet of salvation, ang pinakadakilang sandata ni Satanas, maminamahal, pinaka-strategy niya, sabi deceiving, pandaraya. Kaya nga, baluti natin ng ating isip, maminamahal, ng Word of God, ng helmet of salvation, para kung tayo po, maminamahal, ay dadayain ni Satanas, hindi po tayo basa-basa mapapahamak. Hindi tayo basa-basa susunod. Hindi tayo basa-basa manlilin lang. Gaya ng sinabi ng 2 Corinthians chapter 2 verse 11, hindi tayo magiging hangal sa kanyang mga lalang. Hindi tayo basta-basta madadaya ang sa mga lalang ng diablo. Kindly, isingit natin sandali 2 Corinthians 2:11. Dito sa ikalawang mga taga-Korinto, kabanatay 2, ang talatay 11, upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Amen. Amen. Upang hindi tayo mapaglalangan ni Satanas, sapagkat tayo ay hindi naman hangal sa kanyang mga lalang. Ano po yung mga tinatawag, maminamahal, na pandaraya? Yung lies, yung kasinungalingan na sinasabi niya para tayo po'y masilo, para tayo po'y madaya. Unang-una, sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sabi rito, isa-isa sa pandaraya na ginagamit ni Satanas, yung paniniwala na once you save forever. Yung tinatawag nila, maminamahal, na yung OSA, kung tawagin nila. Once you save ka na raw, maminamahal, kapag ikaw po'y nakakilala na sa ating mahal na Panginoon, kahit gumawa ka pa ng kasalanan, ikaw ay save forever. Once you save forever. Alam niyo, mga minamahal, kung matutungayan niyo po ang Genesis chapter 3, verse 4 up to 6, yun din po ang ginawang panlilinlang ni Satanas sa mga unang magulang natin. Kung si Adan at si Eva, maminamahal, nandun na sa paraiso, nadaya pa. Paano tayo? Wala pa nga tayo sa paraiso. Tayo, wala pa tayo sa langit. Lalo tayong gagawin lahat ni Satanas, ang lahat ng mga paraan para tayo po ay hindi makarating sa langit. Ito po, si Adan at si Eva nandun na sa paraiso. Ang paraiso, ito po ay langit dito sa lupa. Ito'y langit na po dito sa ibabaw ng lupa. Talagang walang kasamaan, mga minamahal, napakapayapa, napakapanatag ng mga unang tao, at ito sana ang plano ng Diyos hanggang sa magpakailanman. Pero dahil sa kasalanan, mga minamahal, na puno ng sumpa ang buong sanlibutan, mga minamahal, dahil sa pagsalangsang ni Adan at ni Eva. Basahin po natin ang Genesis chapter 3 verse 4 up to 6. Ito rin po yung sinabi ni Satanas na nag-anyong ahas para malin lang niya itong si Adan at si Eva. Basahin po natin. Genesis chapter, dito po sa Genesis, kabanatay 3, ang talatay 4 hanggang 6. Sa 4, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata,
at kayo'y magiging parang Diyos. At nakakakilala ng mabuti at masama, 6. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakakalugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. Amen. Amen. Yan po, maminamal, nasa paraiso na sila. Paano na tayo maniniwala doon sa tinatawag na once you save, save forever? Amen. Ngayon, lumalaganap yan sa Facebook, maminamal, na lumalaganap yan sa social media, na nagtuturo sila, maminamal, na kapag naligtas ka na raw, hindi na maagaw ang iyong kaligtasan. Hindi na mawawala ang iyong buhay na walang hanggan. Ito po isang malaking kamangmangan. Ito isang malaking panlilingdang. Ito po, maminamal, si Adan at si Eva, nandun na sa paraiso, napalayas pa. Tayo, wala pa nga tayo sa paraiso, wala pa nga tayo sa langit. Kaya nga, struggle po tayo. Sabi ng banal na kasulatan ko, nabasa po natin yung Ephesians chapter 6 verse 17. Sabi na ang inyong taglayin nyo ang kalasag na sabihin yung turbante ng kaligtasan, yung helmet. Ibig sabihin ng helmet, ito yung inilalagay sa ulo natin para mga minamahal, kapag tayo po'y nakamotorsiklo, ay ito po'y pinoprotektahan yung ating utak. Kapag tayo po'y na-aksidente, maliligtas po yung ating pong ulo, maminamahal, hindi gano'n magkakaroon ng depekto dahil mayroon tayong turbante o yung tinatawag na helmet. Sabi, taglayin nyo ang helmet ng helmet of salvation, ang turbante ng kaligtasan at ang tabak na siyang salita ng Diyos. Kailangan alam po natin ang salita ng Diyos at mayroon po tayong helmet ng ating mga kaligtasan, turbante ng kaligtasan. Balutin natin ang salita ng Diyos, ang ating isip, ang ating puso para hindi tayo matdaya ng dyablo. Sapagat isa sa pandaraya na sinasabi niya, once you save, save forever. Maraming nagtuturo niyan, maminamal, na kapag ikaw po ay nasa pananampalataya na, kailanman hindi ka na raw kayang agawin ng dyablo, hindi ka na raw malilin lang ng dyablo. Sino may sabi? Dito po, maminamal, si Adan at si Eva, naling lang ng dyablo. Nasa paraiso na sila. Pero nagawa pa ng Satanas na sila po, maminamal, ay manin lang at sila po'y napalayas, maminamahal, sa Garden ng Eden. Sabi ng Biblia, ang kasalanan natin ang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Kaya hindi po totoo, maminamal, yung once you save, save forever. Sabi ng Hebrews chapter 6, verse 4 up to 6, sabi rito sa mga taong naliwanagan na, nakalasap na ng kaloob ng Espiritu Santo, at saka mga minamahal, sila ay naiwalay sa Diyos, ay hindi na sila maaring baguhin pa sa pagsisisi. Basahin po natin Hebrews chapter 6 verse 4 up to 6. Dito sa aklat ng Hebreo, kabanatay 6, talatay 4 hanggang 6. Sapagkat tungkol sa mga minsan na naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi sa Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Dito sa 6, at saka nahiwalay sa Diyos. Sa Diyos ay di na maaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapakong muli sagan ng kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahiyan. Amen. Yan po, mga minamahal. May nakasulat sa Philippians chapter 2 verse 12, work out your own salvation with fear and trembling. Ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan na may takot at panginginig. Once na tayo po'y naling lang ni Satanas, naniwala tayo sa kanyang kasinungalingan, na once na tayo ligtas na, kahit bumalik tayo sa kasalanan, nananatili tayo ligtas, hindi po totoo yun. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia, maminamahal, na tungkol sa mga naliwanagan ng minsan, nakalasap na ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi ng Espiritu Santo, nakalasap na mabuting salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panahong darating, at saka naiwalay, ay hindi na maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Maliban lamang, maminamahal, kung ikaw ay manunumbalik sa Diyos. Pero kung namatay ka, maminamahal, na ikaw po'y backslider at ikaw ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, mga minamahal, hindi ka po ligtas. Hindi ka po ligtas. Katulad si Judas,
Si Judas, kasama niya na ang mahal na Panginoon. Siya po'y pinagkatiwalaan ng ating mahal na Panginoon. Si kaibigang matalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nalugod ang mahal na Panginoon sa kanya. Ang ibig sabihin ng pangalan niya, mga minamahal, yung praise. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, Judas, ay yung praise the Lord, yung purihin ang mahal na Panginoon, ang ibig sabihin ng pangalan niya. Nalugod ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Siya naging kaibigang matalik ng ating mahal na Panginoon at ibinigay sa kanya yung katungkulan bilang isang ingat yaman. Pero sa kabila nito, maminamahal, nagawa niya pang ibenta ng 30 pirasong pilak ang mahal na Panginoon. Bakit natin masasabing hindi ligtas si Judas? Bagamat mga minamahal, hindi pa dumarating yung paghukom. Kung mababasa natin ng Revelation 21 verse 14, wala na po ang pangalan ni Judas Iscariote doon sa haligi ng langit. Wala na po. Ang nakalagay lang doon ay mga pangalan ng mga, nandun yung pangalan ng 12 alagad, pero wala doon ang pangalan ni Judas. Sapagkat kung mababasa nyo Acts chapter 1, pinalitan po yung pangalan niya, pinalitan na siya ni Matias. Siya po ang ipinalit, maminamahal, ng ating mahal na Panginoon. Doon, maminamahal sa katungkulan niya. Kaya nga hindi po totoo yun. Kaya nga sabi ng Biblia dito sa Philippians chapter 2 verse 11 o verse 12, work out your own salvation with fear and trembling. At ang sabi pa na Revelation chapter 3 verse 11, sabi pang hawakan mong matibay ang nasa iyo upang wag makuha ng iba. Ito po'y pinagnanasa ang agawin ni Satanas. Siya'y naparito para magnakaw, pumatay at pumuksa. Gusto niyang agawin, maminamal ang ating putong. Kaya ingatan po natin yan. Yung tinatawag na crown of life. Yan po yung putong, mga minamahal ng kaligtasan natin. Putong ng buhay. Basahin po natin. Ito pong Revelation 3:11. Dito sa aklat ng Revelation, chapter 3, verse 11, ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Amen. Amen. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin sinuman ang iyong putong. Huh? Panghawakan mo, maminamahal. Sabi, work out your own salvation. Kailangan, mga minamalumawa ka sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. That's right. Manatili ka sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Sapagat ang ating pinakamamahal na Panginoon, nananatili po siyang punong-puno ng pag-ibig. Pero sabi ng Biblia, behold the goodness and the severity of God. Ang kabutihan kung mananatili sa Kanya, sabi ng Roma 11, talatang 22, ang kabutihan kung mananatili sa Kanya, ngunit ang kasamaan kung ikaw ay aalis sa Kanya, kung hindi ka mananatili sa Kanya. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. At pangalawa, maminamahal kasinungalingan na pinangdadaya ni Satanas sa atin, sabi, ang paglilingkod natin sa Diyos ay walang kabuluhan. It is worthless, profitless to serve God and pray for Him. Iniisip niya, maminamahal, papasok sa isip natin, minsan manghinawa tayo sa paglilingkod sa Diyos, mawawalan tayo ng gana, parang ibubulong sa iyo ng kalaban ng Diyos na walang kabuluhan ang ginagawa mo. Ang paglilingkod mo ay hindi mo mapapakinabangan. Yan po ang ibubulong ni Satanas. Pero sabi rito, maminamahal ng banal na kasulatan, napakalagang maglingkod sa Diyos sapagkat, maminamahal, ito po ang magiging pases natin sa langit. Ang paglilingkod sa Diyos ang magdadala sa iyo sa langit sapagkat, mga minamahal, sa langit po, wala na tayong ibang gagawin doon kundi maglingkod sa Diyos. Sabi, paglilingkuran natin ang ating mahal na Panginoon araw at gabi. Sabi ng Revelation chapter 7 verse 15. Wala na tayong gagawin doon kundi maglingkod. Kaya nga, ang pinaka-passes natin sa langit, yung paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Sabi ng Deuteronomy chapter 10 verse 12 and 13, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon? Na ikaw ay matakot sa Kanya, sumunod ka sa Kanyang palatuntunan at paglingkuran mo siya. Yan ang hinihingi sa iyo ng mahal na Panginoon. Pero sasabihin ni Satanas, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Sabi rito, basahin po natin ng Job 21 verse 15 at Malakias
3:13 hanggang 14, basahin po natin. Ito po ang isa sa pinandadaya ni Satanas, kaya maraming mga mananampalataya ang nangihimagod sa paglilingkod, nawawalan na ng gana sa paglilingkod, at minsan maminamahal ay lumiliban na sa gawain sapagkat iniisip nila na walang kabuluhan ang kanilang ginagawa sa ating mahal na Panginoon. Basahin natin talata. Dito sa Job chapter 21, verse 15. Ano ang makapangyarihan sa lahat na siya'y paglilingkuran namin? At anong pakinabang magkakaroon kami kung kami ay magsidalangin sa Kanya? Dito sa aklat po ng Malakias chapter, kabanatang 3, talatay 13 at 14. Malakias 3:13, ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi, sa ano kami nagsalita ng laban sa iyo? 14, inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong kapakinabangan nito na ating iningatan ng kanyang bilin at tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Amen. Isang malaking kalapastanganan pala, maminamal. Isipin lang natin na walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Ito po yung pinandadaya sa atin ni Satanas. Kaya minsan nanghihina tayo, minsan kahit mga minamahal, kapag tayo lamang ang mag-isa pupunta sa banal na gawain, nawawalan po tayo ng gana, tayo po yung nanghihimagod. Isipin natin, wala akong kasamang dadalo, kaya hindi na muna ako dadalo, absent muna ako, maintindihan ako ng mahal na Panginoon. Kasi iniisip mo na walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Yan ang ini-inject sa isip natin ni Satanas, maminamal ng kalaban ng Diyos. Pero tandaan po natin, mga minamahal, ito po ang magiging pases natin sa langit. Sinabi ng Biblia, maminamal, pag hindi ka naglingkod sa Diyos, sabi ng Isaiah 60, talatang 12, ang mga bansa, ang mga bayan na hindi naglilingkod sa Diyos ay malilipol na lubos. Sapagkat ang hinihingi sa atin ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, para maging pases mo sa langit, sabi kundi matakot ka sa Kanya. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Sumunod ka sa Kanyang palatuntunan, paglingkuran mo Siya. Sabi rito, basahin natin, dagdag natin Deuteronomy chapter 10, verse 12 up to 13, isa sa pinaka-importanting hinihingi ng Diyos ang maglingkod sa Kanya. Pero, sinabi ni Satanas, maminamal, ini-inject niya sa ating isip, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At ano ang kabuluhan na tayo ay mananalangin sa Kanya? Sabi rito, maminamal, iniisip natin na hindi natin mapapakinabangan ang paglilingkod natin. Pero ito po ang pinakamahalaga sa ating mahal na Panginoon. Basahin po natin talata. Deuteronomio, kabanatay 10, ang talatay 12 at 13. At ngayon, Israel, ano ang inihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. 13. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Amen. Sa iyong ikabubuti. Pag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoon, ito'y para sa iyong ikabubuti. Ganon din ang nangyari kay Apostol Pedro. Si Apostol Pedro, sabi niya, Panginoon, iniwan namin lahat. Anong mapapala namin? Kasi iniinjikan siya ni Satanas na walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos at anong pakinabang kung mananalangin tayo sa Kanya. Kaya, mga minamal, tahasang sinabi niya sa mahal na Panginoon, lumapit siya. Ayaw niyang mawalan ng kabuluhan yung ginagawa niya kasi barkong isda, iniwan niya. Iniwan niya ang kanyang bukid, iniwan niya ang kanyang pamamalakaya ng isda. Iniwan niya ang kanyang napakaunlad na negosyo, yung pangingisda. At sumunod siya sa mahal na Panginoon. Kaya nga, ayaw niyang mawalan ng kabulan ng kanyang ginagawa. Nagtanong siya sa mahal na Panginoon. Ang sabi rito sa Mateo 19, talatang 27 hanggang 29, basahin po natin. Sinagot siya ng mahal na Panginoon, may pakinabang, maminamal sa panahon ito at sa darating na panahon sa pagbabagong lahi, may pakinabang pa. Sabi rito, basahin po natin, ano ang pakinabang ng paglilingkod natin sa Diyos. Dito po sa aklat ng Mateo 19, kabanatang 19, talatay 27 hanggang 30. Hanggang 29. Dito sa 27, na magkagayoy sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano nga baga ang kakamtin namin? 28, at sinabi ni Jesus sa kanila,
Katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kalwalatian, kayo na may magsisupo sa labing dalawang luklukan upang magsikom sa 12 angkan ng Israel. 29. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa, dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Amen. Amen. Mga minamahal, ang paglilingkod natin sa ating malapano may pakinabang sa buhay na ito. Sabi, lahat ng mga iniwan mo ang bukid, iniwan mo ang bahay mo, iniwan mo ang iyong mga kapatid, ang mga kapatid na lalaki, kapatid na babae, iniwan mo ang iyong ama o iyong ina, ang iyong lupa, dahil sa pangalan ng malapan, dahil sa pagdilingkod sa ating malapang, sabi, ibabalik niya ng 100-fold. Amen. Ibabalik na malapang 100 beses, 100-fold. Sabi ng ating malapang, at tatanggap ka pa ng walang hanggang buhay. At ang sabi niya pa sa pagbabagong lahi, itong yung paghahari ng malapanginoon dito sa lupa ng 1,000 taon. Ito yung tinutukoy na regeneration. Sabi sa pagbabagong lahi, pagka uupo ng anak ng tao sa luklukan ng kanyang kalulatian, kayo rin naman ay uupo. Magsisiyupong kasama ko at maghaharing kasama ko, sitting with Christ in God's kingdom and reigning with Christ in God's kingdom. Maghahari po tayo, mga minamahal, na 1,000 taon kasama ni Kristo at magsisiupo tayo upang hukuman ang sanlibutan. Hukuman natin, sitting with Christ in God's kingdom and reigning with Christ in God's kingdom. Yan po ang pakinabang ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero i-inject sa atin ni Satanas yan, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos, walang kabuluhan ang manalangin sa Kanya. Pero kapag nawalan ka na ng gana, sabi ng Psalms 9:17, sabi diyan, the wicked shall turn into hell and those nations that forget God. Pag nadala ka, maminamahal, sa tukso ni Satanas, sa panunulso ni Satanas na walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos at kinalimutan mo nun siya, tumalikod ka sa Kanya, sabi, kasama kang itatapon sa dagat-dagatang apoy. The wicked shall turn into hell and those nations that forget God. Yung mga taong nakalimutan na ang Diyos, hindi lamang ang mga masama ang itatapon sa impyerno, pati yung mga nakalimutan na ang Diyos. Right. Hindi na nila ginampanan ang kanilang tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Tandaan po natin, ang passes natin sa pagpasok sa langit, yung pong mga minamahal paglilingkod, nasa Revelation chapter 7, verse 15 up to 17. Doon ay paglilingkuran natin ang Panginoon araw at gabi, at hindi na tayo magugutom, hindi na tayo tatamaan ng sikat ng araw. Sabi, wala po tayong gagawin doon kundi maglingkod araw at gabi. At ano pang panliling lang ang gagawin ng Diablo, maminamahal? Ang sabi rito, ipapasok sa isip natin yung it is worthless to bring soul for Christ. Maminamahal, i-inject sa isip natin na walang kabuluhan ang ating pagliligtas ng kaluluwa. Ito po isang malaking panliling lang ng Diablo. Mga minamahal, wala nang pinakamabuting bagay na magagawa ang isang mananampalataya sa lahat ng mga mabuti na magagawa niya, kundi ang magdala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, to bring soul for Christ. Sabi rito sa Acts chapter 10 verse 38, ang ating mahal na Panginoon gumagawa ng mabuti, naglilibot, nagpapagaling ng mga karamdaman, nagpapalayas ng mga demonyo. Sa madaling salita, ang mga tao inilalapit niya sa Diyos. Sabi ng Biblia, sapagat sumasa kanya ang Diyos. Gumagawa ng mabuti. Ibig sabihin, wala nang pinakamabuti sa lahat ng mabuti na magagawa ng isang mananampalataya, mga minamahal, kundi ang magdala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Basahin natin ang Acts 10:38. Dito sa aklat po ng mga gawa, kabanatay G, ang talatay 38, sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng Diablo sapagat sumasa kanya ang Diyos. Amen. Yan po, maminamahal, gumagawa ng mabuti. Ang ating mahal na Panginoon, nung siya narito, kasama po natin ang ating dakilang Diyos, ang Diyos na nagkatawan tao, ipinakita niya kung ano ang pinakamabuti na magagawa ng isang mananampalataya. Wala nang pinakamabuti sa lahat ng mabuti na magagawa nating mga mananampalataya,
yung makapaglapit ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Ipagpatuloy ang gawain ng mahal na Panginoon Jesucristo na magligtas ng kaluluwa. Sabi siya po'y gumagawa ng mabuti, naglilibot, nagpapagaling ng lahat ng mga pinahirapan ng dyablo, nagliligtas ng maraming mga kaluluwa. Sapagat sabi ng Biblia, mga minamahal, he that winneth soul is wise. Tandaan po natin, mga minamahal, na sa ating mga mananampalataya, ngayon ang punong kahoy ng buhay. Sabi rito, Proverbs 11:30, nasa atin po ang punong kahoy ng buhay ngayon, hindi po, mga minamahal, maliligtas ang tao kahit anong reliyon niya, maminamal malibang marinig niya ang salita ng Diyos. Kautos ng ating mahal na Panginoon sa Great Commission, sabi niya, go ye therefore and teach all nation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ang pangalan ng Son, Father and Holy Spirit ay Jesus Christ. Kaya nung sinunod dito ng mga alagad, nagbautismo sila sa pangalan ni Jesus, nasa Acts 2:38. Pero ang magandang mensahe rito, sabi rito, gawin yung alagad ang lahat ng bansa. Mga minamal, tinawag tayo ng Diyos, hindi lamang para tayo po ay maglingkod lamang sa malapang nun, maghintay na lang ng langit, kundi sabi ng Biblia, follow me and I will make you a pieces of man. Mga minamal tayo, mga mananampalataya, tinawag tayo ng Diyos hindi para magtatag ng reliyon, hindi para magtayo ng sekta, kundi ang utos ng mahal na Panginoon, gawin nating alagad ni Kristo ang lahat ng mga tao sa buong mundo. Sabi, I will make you a pieces of man. Magsiyaon kayo at gawin yung alagad ang lahat ng bansa. Yan po ang ating greatest commission. Ang sabi ng Proverbs 11:30, he that winneth soul is wise. Mga minamal, ang bunga ng mga matutuwid ay punong kahoy ng buhay. Dala-dala natin ang punong kahoy ng buhay. Ang sinumang maniniwala sa sinasabi natin, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Basahin po natin ang Proverbs 11, verse 30. Dito sa aklat po ng mga kawikaan, Kabanata 11, talatay 30, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay umihikayat ng mga kaluluwa. Amen. Yan po, maminamahal, ang ibig sabihin ng soul winning. Sabi, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. Nasa atin po yung bunga ng punong kahoy ng buhay. Nakasalalay sa atin, mga minamahal, ang kaligtasan ng mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Sila'y magkakaroon ng buhay na walang hanggang kung tayo po, mga minamahal, ay mangangaral at paniniwalaan nila. Kaya nga, i-inject ni Satanas na walang kabuluhan ang ating pangangaral, ang ating pagliligtas ng kaluluwa. Kaya nga, maraming mga mananampalataya ang nagtutulog-tulugan, nagbubulag-bulagan sa mga nangyayari sa paligid. Ayaw nilang mangaral ng ebanghelyo. Ayaw nilang magligtas ng kaluluwa sapagkat isa po sila naapektuhan sa mga inject ng diablo, maminamal, na walang kabuluhan ang magligtas ng kaluluwa. Yan po, maminamal. Pero tandaan po natin, pagdating natin sa langit, ang mga taong nagliligtas ng kaluluwa, sabi, sila ang magiging maningning na tala sa umaga. Sabi rito, Daniel 12, chapter 12, verse 3, Daniel 12:3, sabi rito, ang mga nanghihikayat ng kaluluwa, mga soul winner, sila'y magliliwanag sa kalangitan. Maminamal, gaya ng mga bituin. Basahin po natin. Daniel chapter 12, verse 3. Daniel chapter 12, verse 3. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit, at silang magbabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Amen. Silang mga nakakapanumbalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Silang mga pantas, silang parang ningning ng langit. Mga minamal, magiging center of attraction ka pagdating sa langit, ikaw na nagliligtas ng mga kaluluwa. Bibigyan ka, mga minamal, ng matas na karangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Puputungan kanya ng crown of joy. Nasa 1 Thessalonians chapter 2, verse 19 and 20. Puputungan kanya ng crown of joy kapag ikaw ay nagliligtas ng kaluluwa. At pang-apat, maminamahal, isa po sa ini-inject ng diablo, sabi, giving is not important. At marami siyang mga matatalino, mga pilosopong, mga mangangaral para, mga minamal, pabulaanan na ang pagbibigay, ito po'y utos ng mahal na Panginoon. Mga minamal, isa po sa i-inject ng diablo na ang pagbibigay ay hindi importante. Tignan nyo, basahin natin ang Acts chapter 5 verse 3. Si Ananias at si Sapphira, inudyukan ng diablo, maminamal, na huwag ibigay
yung napagbilan ng lupa. Basahin natin. Dito sa aklat po ng Gawa, Kabanatay 5, talatay 3. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Amen. Yan po mga minamahal. Yung si Ananias at Sapphira, nangako sila na ang pinagbilan nila ng lupa, ibibigay nila. Yung napagbentahan nila ng lupa. Pero inudyukan sila ng dyablo. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, mga minamahal, uudyukan tayo ng dyablo, i-inject sa isip natin na giving is not important. Ang pagbibigay ay hindi importante. Pag walang mga mananampalataya na sumusuporta sa gawain ng Diyos, paralyze po ang gawain. Sapagkat lahat po, mga minamahal na mga gagawin natin pagliligtas ng kaluluwa, ginagamitan niya ng pera, ginagamitan niya ng panggastos. Tayo po, katulad dito, mayroon po tayong mga camera, mayroon po tayong mga gadget. Yan po'y ginagastusan natin pag nasisira yan. Pag tayo po'y kinakailangan bumili ng mga karagdagang gadget, ginagastusan yan. Kung hindi susuportahan ng mga mananampalataya o ng mga nakaririnig ng salita ng Diyos, mga minamahal ko, mapaparalyze din po ang mga mangangaral ng salita ng Diyos. Sa lahat ng mga mangaral, hindi sila makapaglibot sa iba't ibang panig ng mundo, hindi sila makapangaral, hindi makapaglunsad ng krusada kung walang magbibigay. Kaya nga gusto ni Satanas i-paralyze ang pangangaral ng Ebanghelyo sa pamagitan ng pag-inject sa mga mananampalataya na giving is not important. Pero sinabi ng Biblia, kapag hindi natin binibigay ang ating tithes and offering, ninanakawan natin ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ninakawan natin ng Diyos, tayo nasa ilalim ng sumpa ng mga sumpa. Yan po, mga minamahal. Pang-lima, kauli-ulian, mga minamahal, i-eject ni Satanas, holiness is not essential. Ang holiness ay hindi kinakailangan para pumasok sa langit. Pero tandaan nyo, sinabi ng Hebrews chapter 12, verse 14, without peace and holiness, no one can see the Lord. At ang holiness na pinag-uusapan po rito, sinabi ng Biblia, body, soul, and spirit. Huwag kayong maniwala sa mga pastor na ang Diyos daw ay tumitingin lang sa puso at hindi tumitingin sa panlabas. Hindi po totoo yun. Sabi ng Jeremias, Kapitulo 17, talatang 9, sabi diyan, ang puso ng tao ay mandaraya. Kung titingnan ng Diyos ang puso natin, mandaraya yan. Sabi rito, unang Thessalonica 5:23, sabi dito, pakabanilin natin ang katawan, ang espiritu, at ang ating kaluluwa. Basahin po natin ito. Unang Thessalonica 5:23. Sabi mo dito sa unang Thessalonica 5:23, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Napakabanalin. Pakabanalin tayong lubos ng Diyos ng kapayapaan, ang inyong espiritu, ang inyong kaluluwa, at ang inyong katawan. Maminamal, body, soul, and spirit. Pakabanalin natin. Sabi ng Romans chapter 12, verse 1 and 2, sabi rito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye may present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Sabi ng verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that is that good and acceptable and perfect will of God. Mga minamahal, sabi, iandog natin ang ating katawan, isang hain, buhay at banal na kaaya-aya sa Diyos. Body, soul, and spirit. Ang ating katawan, iandog nating banal. Sabi ng Biblia, ang babae karumal-dumal magsuot ng kasuotang panlalaki. Deuteronomy 22 verse 5. Ang babae na maikli ang buhok, ito po'y walang kabanalan. Sabi ng unang Korinto Kapitulo 11, talatang 14 hanggang 15, sabi ang babae na may mahabang buhok, ito'y kaluwalhatian niya. Ngunit ang lalaki na may mahabang buhok, ito po ay kahiyan niya. At ang babae na may maikling buhok, ito po, maminamahal, ay kawalang respeto niya. Kaya ang babae, binibigyan niya ng mahabang buhok para ito po yung maging lambong, maging pantakip, tanda ng pagpapasakop. Yan, kasama po sa kabanalan yan.
At ang sabi po rito sa Hebrews 12:14, without peace and holiness, no one can see the Lord. Basahin natin Hebrews 12:14 at 1 Pedro 1, talatang 15 hanggang 16. Dito po sa Hebreo, Kabanatay 12, talatay 14. Sabi dito, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Dito po sa aklat ng unang Pedro 1, 15 hanggang 16. 15 hanggang 16. Sabi dito, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. 16, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal, sapagkat ako'y banal. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, kaya mag-ingat po tayo. Maraming mga magagaling na pastor, maraming mga magagaling na mga ministro, maraming mga magagaling na ebanghelista, mapapakinggan nyo, maminamahal sa kanila yung sinasabi ko sa inyo, ng mga pandaraya ng dyablo. Yung mga binabanggit nila, mga minamahal para dayain ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano, mga minamahal para hindi nila masunod dito, pero ang totoo niyan, mga minamahal, ito po ay pandaraya ng dyablo. Ginagamit ang mga bulaang mga pastor na yan, mga bulaang mga ngaral, mga bulaang mga ministro na yan para hindi tayo mapunta sa langit. Right. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sabi rito sa James chapter 4, verse 7 and 8, sabi rito, pasakop kayo sa Diyos, magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Sa verse 8, magsilapit kayo magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo, maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, dalisayin nyo yung mga puso, kayo may dalawang akala. Mga minamahal, kung gusto natin magtagumpay sa dyablo, matuto tayong sumalansang. Huwag tayong amen ng amen kahit wala po sa Biblia. Kahit mga minamahal, pagsalangsang sa utos ng Diyos, huwag tayong basa-basa nag-amen kung hindi po ito umaayon sa banal na salita ng Diyos. Mga minamahal, napakalaga ng kaligtasan. Kaya sa gabing ito, sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga narito ngayon, tanggapin yung ating malapang bilang sariling tagapagligtas, maging kayong mga nasa ibang mga pananampalataya na hindi tinuturo po, mga minamahal, ang holiness, hindi itinuturo ng kaligtasan ay pwedeng maagaw, magsisi po kayo, tanggapin nyo ang tunay na ebanghelyo, tanggapin nyo ang ating mahal na Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas. Habang napakinggan natin awiting I Give You Jesus, sabihin niyo po mga katagang ito, mga minamahal. Sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako po isang makasalanan, lumalapit sa iyo, mahal na Panginoon, nagpapakumbaba. Patawarin mo po ako, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at hari ng aking buhay. Baguhin mo po ako, gawin mo po akong tunay na anak mo, sa isip, sa salita, at sa buong katotohanan. Ito po ang aking dalangin sa dakil at makapangyarihan pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Opo, dakil at mapagpala po naming Ama, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kalamapangalan sa aklat ng buhay, gawin mo sila mga tunay na Kristiyano, malapan iligtas mo 10 ng kalamamahal sa buhay, at hindi naman ito ang una tuloy ng kalang paglilingkod, ito na po maging simula hanggang sa pagbabalik mo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal, bilang point of contact, lumapit po kayo sa inyong mga radio o sa inyong mga gadget, sa inyong mga tablet, sa inyong mga pinakikinggan o hawakan nyo ang inyong cellphone. Kung kayo po'y malapit sa inyong mga mamahal sa buhay na may mga karamdaman, ipatong nyo po ang kamay nyo sa inyong mga loved ones, may sakit, at ang isang kamay nakapatong sa gadget na inyong pinakinggan. Ito po ang ibig sabihin ng point of contact. Sama-sama tayong manalangin sa pangunang panalangin po natin, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, beloved Pastor. Sama-sama po tayong manalangin. Opo, dakilat papagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapanon, sama-sama po namin idinadalangin sa pangunang naming panalangin ng beloved Pastor. Malapanginoon, sama-sama po namin dalangin namin beloved Brother Bong Biong. Tanggapin niyang complete recovery. Malapanginoon, si Juan Cantor, malapanginoon, matanggap niyang complete healing ng kanyang ama na may taglay na karamdaman. Malapanginoon, ang aming beloved Brother Castor, malapanginoon, Nunog, malapanginoon, dalangin po namin ang kanyang karamdaman, o Diyos. Bigyan mo ng kompletong kagalingan, kahabagan mo po siya, malapanginoon, alang-alang sa kanyang matapat na paglilingkod, makarecover siya, malapanginoon, sa kanyang taglay na karamdaman, o Diyos. Gayun din si Leonora Peria, malapanginoon, ang kanyang bone cancer. Bigyan mo ng kompletong kagalingan, si Floredo Flores, ang kanyang appendix, malapang si Lilian Vigilia, malapanginoon, siya po'y na-stroke. Bigyan mo po ng kompletong kagalingan.
ibalik mo muli ang kanyang kalakasan, mala Panginoon. Si Medarda Abrea, mala Panginoon, siya po'y high blood, may nervyos, may anxiety, at sakit sa sikmura, mala Panginoon, bigyan mo ng kompletong kagalingan. Ganyan si Shirley Vigilia, mala Panginoon, may sakit sa pag-iisip, mala Panginoon, balik mo sa normal. Ang aming kapatid na ito, mala Panginoon, pagalingin mo ang kanyang sakit sa isip. Si Susan Tampere, mala Panginoon, dalangin po namin ang kanyang nervous breakdown, bigyan mo ng kompletong kagalingan, o Diyos. Si Mel Encolino, mala Panginoon, may sakit sa kidney. Si Maris Abad, mala Panginoon, may ibo, may sipon ang kanyang anak, bigyan mo ng kompletong kagalingan. Si Luz Norberto, mala Panginoon, mawala pamamaga ng ngipin at sugat sa gilagid, mala Panginoon, gayon din. Dalangin namin si Nida Leganad Patiga, mala Panginoon, kasalukuyan po na komatos, mala Panginoon, kahabagan mo po siya, ibalik muli ang kanyang ulirat, mala Panginoon, bigyan ng kompletong kagalingan, bigyan mo ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo, mala Panginoon, si Nida Leganad Patiga, mala Panginoon, si Natalie Toledo, siya po'y inaalian ng masamang espiritu sa oras nito, palayain mo po siya, mala Panginoon, palayasin mo ang demonyong umaalipin sa aming Natalie Toledo, mala Panginoon, at si Salvador Vega, mala Panginoon, ang kanyang karamdamang komatos, mala Panginoon, bigyan mo ng kompletong kagalingan, at gayon din, idinadalangin namin, mala Panginoon, si Magdalena Amayaw, mala Panginoon, namimilipit, mala Panginoon, sa sakit sa tagiliran, mala Panginoon, hipuin mo mga kapatid namin ito, ikaw po'y makapangyariang manggagamot, o Diyos. Sinasaway namin ang lahat ng sakit at karamdaman sa makapangyariang pangalan ni Jesus. Demons of premonitions and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, comatose, lahat ng sakit at karamdaman, masamang espiritu, lumayas kayo sa makapangyariang pangalan ni Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed right now in Jesus' name. Vices began, problem be solved in Jesus' name. Bless them, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po, mga minamahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. Binibigay ko po pong pagkakataon sa ating beloved MC, beloved Paulo Bondok. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher sa mensahe na kaligtasan nating napakinggan sa gabing ito. Tayo po'y pinagpaalam muli ng ating mabait na Diyos sa kanyang mga banal na salita. Yan po'y pagkain hindi napapanis hanggang sa buhay na walang hanggan po yan, mga word of God na yan na ating napag-aralan. At muli po sa pangalan, pangungunang sa punang panalangin ng aming malapastor sa kanya po pangunguna, kami may pasamantala nagpapaalam sa gabing ito at makita-kita tayo sa araw pa rin ng bukas. Tayo magsisimula ng 9 p.m. to 10 p.m. At ating po nakasama, nakapiling ating pong mga ngaral, ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya, at ating pong online technical side, ating beloved brother Gary Nabat, beloved brother Adrian Cristal, na umatabi po sila sa ating webcast sa gabing ito, at sa lahat po ng ating mga beloved live webcast viewers, ating mga beloved kapatiran, ating mga kababayan na karinig ng banal na salita ng ating dakilang Diyos. Pagpalay po kayo ng ating mabait Diyos na sa kanyang mga salita na patuloy na hindi po kayo nagsasawang makinig sa programa ng Malang Panginoon. Ang Diyos po magpala sa inyo. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po, and good night.